ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas at magandang umaga Mindanao. Walat po ng mga ka-music natin nationwide at worldwide na nakikinig sa DWWW 774 sa Transistor Radio. At ganoon din sa mga nakikinig via mobile app, online at sa mga nanonood po sa FB Live sa DWWW 774 FB page. Good morning! Narito na po ngayong araw ng Webes, December 21, 2023, ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At ating headlines, 5.768 trillion pesos 2024 national budget. Pinirmahan na po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binalaan ng mga ahensya ng pamahalaan na maging disiplinado sa paggastos ng 2024 national budget. Number coding, hindi alisin ng MMDA sa kabila ng mabigat na trapiko at ikinasang tigil pasada ng ilang grupo. Metro Manila Council suportado ang panawagan ng DILG na ipagbawal ang paggamit ng paputok at pagsagawa na lamang ng community fireworks display. Mahigit 700 PDL pinalaya na ng Bucor. Focus crimes bumaba ng 18% sa huling bahagi ng taon ayon sa PNP. At sa Metro News, 5% tax discount. Alok ng Malabon City LGU sa mga negosyante na maagang magbabayad ng buwis. Provincial News, 15 munisipalidad sa Eastern Visayas walang sariling fire station. At sa international news naman, dating US President Donald Trump hinirang na mapabilang na mapabilang sa balota sa Colorado dahil sa naging papel nito sa pag-atake sa US Capitol. Sa atin naman, sports alert, Houston Rockets forward Dillon Brooks at coach Ime Udoka pinagmumulta ng NBA dahil sa pakikipagtalo sa referee. At sa showbiz balita, di umano'y screenshot ng mga pribadong usapan ni na Rob Gomez, Herlin Budol at Bianca Manalo kumakalat ngayon sa social media. Sa atin naman balitang kakaiba, tinaguri ang genius child sa China. Mas piniling maging tambay. Talaga, bakit? Genius kasi. Alamin natin bakit. Oo, kasi minsan ang mga genius mas magaling pa sa teacher. Oras natin, alas 6:45 ng umaga. Kami ho yung mga tagapagbalita, Joel Malasakit, Mangorospe. At Darlene Olanyo. At sa detalye ng mga naglalagablay, matutuong mga balita. 774 Balita Ngayon. Pinirmahan na ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2024 General Appropriations Act para sa susunod na taon. Nakapaloob sa inaprobahang 2024 GAA ang 5.768 trillion pesos na national budget na mas mataas ang 9.5% kumpara sa 5.268 trillion pesos budget ngayong 2023. Sinaksihan ni Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez kasama ang ilang kongresista at mga senador ang ginawang paglagda ni Pangulong Marcos Jr. kahapon. 774 Balita Ngayon. Binalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na maging disiplinado sa paggastos ng inaprobahang 5.768 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon. Sa talumpati ng Pangulo matapos lagdaan ng 2024 General Appropriations Act, sinabi nitong kailangang mapapakinabangan ng taxpayers ang buwis na kanilang ibinibigay sa gobyerno kaya hindi dapat magkaroon ng underspending at overspending sa budget. Paliwanag ng Pangulo kapag maayos na nagastos ang national budget, makakatulong ito sa paglaban sa kahirapan, pagprotekta sa border ng bansa at pagbuo ng mga bagong trabaho at kabuhayan ng mga Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, sa pamamagitan ng national budget ay makakapagpagawa ng mga bagong kalsada, eskwelahan at ospital na magpapaganda sa ekonomiya ng bansa.
Good government dictates upon us the duty to spend the appropriations we have cobbled together for the correct purposes, the right way, on time, and on budget. I say this to remind those who will execute this budget that red tape that leads to underspending and overspending that disregards legal guardrails are two sides of the same coin. Implementation delay and illegal deviations inflict the same havoc of denying the people of the progress and development that they deserve. So with this reminder comes the most important budget commandment that we must always heed. We are working for the people, not for ourselves. We are working for the country, not for ourselves. Yan po ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 774 Balita Ngayon. Wala hong balak ang MMDA na suspindihin ang pag-iral ng number coding scheme sa kabila ng matinding trapiko na nararanasan kasabay ng holiday rush at pagpapatupad ng tigil pasada ng ilang transport group. Ayon kay MMDA Assistant General Manager for Operations David Vargas, nananatiling manageable ang sitwasyon ng trapiko sa Metro Manila. Sinabi pa ni Vargas ay inaasahang bubuti naman ang trapiko sa susunod na linggo dahil marami na ang mga umuwi sa probinsya. Batay sa datos ng MMDA, nasa 20% ang itinaas ng dami ng mga sasakyan ngayong holiday season. 774 Balita Ngayon. Nagpakalat ang PNP ng mga plainclothes policemen sa mga matataong lugar ngayong panahon ng Pasko. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ito ay para mapangalagaan ang seguridad ng publiko sa mga matataong lugar gaya ng mga terminal, tiangge at night market. Sinabi pa ni Fajardo na layon din na naturang hakbang na mapigilan ang mga krimen na lumalaganap sa ganitong panahon gaya ng salisi, budol-budol at iba pa. Inahayag pa ni Fajardo na naabisuhan na rin ang mga field commander hinggil sa oras ng deployment ng kanilang mga tauhan at sa pagdaragdag pa ng puwersa kung kinakailangan upang matiyak ang ligtas sa mapayapang Pasko at bagong taon. 774 Balita Ngayon. 11 minuto bago mag alas 7 ng umaga, iba pa mga naglalagab live na balita ngayong Huwebes. Suportado po ng Metro Manila Council ang panawagan ng DILG na ipagbawal ang paggamit ng paputok at sa halip ay magsagawa na lamang ng community fireworks display sa pagsalubong sa bagong taon. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, marami ng LGU sa Metro Manila ang may umiiral ng ordinansa hinggil sa pagsasagawa ng community fireworks display at pagbabawal sa mga paputok. Sinabi pa ni Zamora na matagal nang may resolusyon ang MMC hinggil sa panawagang ito ng DILG at maglalabas na lamang sila ng pagpapatibay sa kanilang pangako na tiyaking ligtas at mapayapa ang pagsalubong sa bagong taon. 774 Balita Ngayon. Nasa 985 na persons deprived of liberty o PDL ang pinalaya na ng Bureau of Corrections o Bucor. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Catapang Jr., nagmula ang mga pinalayang PDL sa iba't ibang prison at penal farm ng Bucor na acquitted o napawalang sala, nakapagsilbi ng kanilang sentensya at nabigyan ng parol. Kasunod dito, sinabi ni Katapang na nakipag-ugnayan na sila sa Board of Pardons and Parole upang mapabilis ang paglaya ng mga kwalipikadong PDL sa ilalim ng programang Bilis Laya. Aabot na sa 11,000 PDL ang napalaya ng Bucor sa ilalim ng pamumuno ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. 774 Balita Ngayon. Umaba po sa 18.21% ang focus crimes na naitala ng bansa mula September 1 hanggang December 19 ngayong taon kumpara sa naitala sa kaparehong panahon ng 2022. Sa datos ng PNP, mahigit 10,000 krimen ang naiulat sa naturang panahon na mas mababa sa naitalang mahigit 12,000 noong nakaraang taon. Mula Enero naman hanggang Disyembre 19, nakapagtala ang PNP na mahigit 37,000 na insidente ng focus crimes na mas mababa rin ng 8.2% sa mahigit 40,000 na insidente na naitala sa kaparehong panahon ng 2022. Kabilang sa 8 focus crimes ay ang theft, rape, physical injury, murder, carnapping na motorsiklo, robbery at homicide. 774 Balita Ngayon. Sinibak sa pwesto ang 3 pulis na sangkot sa paggalat umano ng kuha sa crime scene ng nasawing aktor na si Ronaldo Valdez.
Kinilala ang mga sinibak na sina Police Senior Master Sergeant Wilfredo Calinaw, Police Corporal Romel Rosales at Police Lieutenant Colonel Reynante Parlade, Commander ng Police Station 11. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, sasampahan ng 2 pulis na nagpalang paglabag sa Data Privacy Act at irregularity in the performance of duty, habang dawit naman si Parlade dahil sa command responsibility. Samantala, 3 sibilyan naman ang iniimbestigahan dahil sa pag-upload umano ng sisitibong kuha sa crime scene ni Valdez. 774 Balita Ngayon. Nakumpleto na po ng Light Rail Manila Corporation o LRMC ang test run sa mga train set unit ng LRT Line 1. Bahagi ito ng paghahanda sa pagsisimula ng Phase 1 ng LRT 1 Cavite Extension Project na mula Redemptorist Station hanggang Dr. Santos Station sa Parañaque City. Ayon sa LRMC, layo ng magsasagawa ng test run na matiyak ang integridad ng kanilang overhead catenary system, compatibility ng gulong ng mga tren sa riles at ang allowance ng mga tren sa platform. Sinabi pa ng LRMC na plano pa nilang magkasamuli ng panibagong test run sa susunod na linggo sa iba pang train set generation nito. 774 Balita Ngayon. Aabot sa mahigit 1 milyong Pilipino na dumaranas ng chronic kidney disease ang magbebenepisyo sa Act Now o Addressing Complications Today through Network of Warriors na ipatutupad sa 12 lalawigan sa bansa. Ito ay matapos nagdaan ng DILG at ng AstraZeneca Philippines ang isang Memorandum of Understanding kasama ang 12 target provinces. Sa ilalim ng MOU, tatanggap ang bawat isa sa 12 lalawigan ng urine albumin creatinine ratio test machine na isang equipment na ginagamit sa pagsusuri at pag-iwas sa chronic kidney disease. Ayon kay DILG Secretary Benher Abalos, layo ng programa na labanan ang cardiorenal complications ng diabetes at hypertension at tumika ng karagdagang awareness sa chronic kidney disease sa pamamagitan ng risk factor identification at maagang screening. 774 Balita Ngayon. May 6 na minuto pa bago mag-alas 7 ng umaga. Balita muna tayo mula sa 774 News Team. 774 News Report. News Report. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. walang vinito sa pambansang budget para sa 2024. Detalye po ihatid ni Rhea Mamogaysu. Walang direct veto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2024 national budget. Ito ang kinumpirma ni Budget Secretary Amena Pangandaman sa Malacanang kasunod ng pagsasabatas ng General Appropriations Act of 2024 na nagkakahalaga ng 5.768 trilyong piso. Ang nakaramihan sa budget message ay walang kinalaman sa mga line provisions ng budget, sa halip general observation lamang kung papaano dapat na gugulin ang pondo. Meron anyang special provisions sa general provisions na nagpapaalala lamang sa mga ahensya ng pamahalaan na gamitin ng tama ang pondo. Pagbibigay diin ng kalihim na consistent naman ang administration sa priority programs and project na nakapaloob sa socio-economic agenda at medium-term fiscal plan. Bilang anya sa top 10 na pinaglaanan ng malaking pondo ay ang 700 bilyong piso para sa edukasyon, 800 bilyong piso sa infrastructure, social protection ng DSWD kasama rito ang ayuda, assistance of individuals in crisis program at ang bagong walang gutom program. May 10.2 bilyong piso rin ang idinagdag na budget para sa defense cluster. At kasama rin sa may pinakamalaking budget ay ang Department of Agriculture at Department of Health. Paglilinaw naman ng kalihim na ang 450 bilyong pisong dagdag na unprogram fund na inilagay ng Kongreso ay hindi naman kasali sa una nilang inilatag o projected. Ito, si Rhea Mamogaysu ng DWWW74, your ultimate music radio. Maraming salamat, Rhea Mamogaysu. 774 News Report. News Report. 3 barko sa Coast Guard para sa Coast Guard bibilhin sa susunod na taon. Narito ang report mula kay Conde Bata. Conde. Bibili ang gobyerno sa susunod na taon ng 3 malalaking barko para sa Philippine Coast Guard o PCG bilang pandagdag depensa sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Kaugnay dito ay kinalulugod ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang ganap na pagkakalagda
ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa 5.768 trillion pesos na 2024 national budget dahil ito ang may tuturing na pinaka-tumutugon at pinaka-progresibong budget ng bansa sa mga nakalipas na taon. Ay kay Zubiri, umabot sa 10.2 billion pesos ang nadagdag na pondo sa security cluster at dito'y planong bumili ng 3 barko para sa ating Coast Guard. Mayroon anyang kokontratahin na isang Australian company na gagawa ng ating mga barko na nakabase sa Balamban, Cebu. Bukod sa ating security cluster ay binahagi rin ni Zubiri na malaki ang naidagdag ng Kongreso sa budget para sa ating social services, emergency response at defense budget para sa Navy, Air Force at Army upang makatulong sa pagbabantay at pagbibigay proteksyon hindi lang sa West Philippine Sea kundi sa buong bansa. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Bata. 774 News Report. News Report. Mga modus ngayong Pasko ibinabala ng PNP. Detalye po ihahatid ni Angel Ronquillo. Angel. Ilang araw bago ang Pasko, muling nagbabala ang Philippine National Police sa iba't ibang modus ng mga kawatan. Kabilang sa kanilang binabantayan ay ang staycation modus kung saan magpapanggap ng customer ang mga suspect at tatangingin ng gamit ng Airbnb. Payo ni PNP PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo, kilalaning maigi ang mga magrerenta at hinga ng ID. Dapat ding i-check muna ang lugar bago payagang makapag-check out ang customer tulad sa mga hotel. Mahigpit ding binabantayan ngayon ng PNP ACG ang internet-related crimes. Iwasan anyang maniwala na nanalo sa raffle kung hindi naman sumasali. Angel Ronquillo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Ronquillo. 774 News Report. News Report. Samantala, Bucor, nagpalaya ho ng 73 PDLs. Executive clemency ni PBBM hiniling para sa mahigit 1,000 PDLs ngayong Pasko. Narito naman ang report mula kay Gina Mape. Gina. Joel at Darlene, ilang araw bago sumapit ang Pasko, 73 o 73 persons deprived of liberty o PDLs mula sa mga kulungan ng Bureau of Corrections ang pinalaya. Sa nasabing bilang ay 39 ang mula sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Catapang Jr., mula October 28 hanggang kahapon December 20, umabot na sa 985 inmates ang nakalaya matapos mapagsilbihan ang kanilang sentensya. Mula naman anya ng manungkulan si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ay umaabot na sa 11,000 PDLs ang napalaya mula sa iba't ibang piita ng Bucor. Kumpiyansa si Katapang na sa susunod na taon ay mas maraming PDLs ang lalaya. Samantala, nabatid kay Justice Undersecretary Deo Marco na umabot sa 1,500 na pangalan ng PDLs at kanilang mga dokumento ang inirekomenda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagkalooban ng executive clemency ng Pangulo ngayong Pasko. Sinabi ni Yusek Marco na katuwang ng DOJ ang Bucor, Board of Pardons and Parole at ang Public Attorney's Office of PAO na pinamumunuan ni Atty. Percy de Rueda Acosta ang nagrekomenda sa Pangulo Marcos Jr. na palayain ang 1,500 PDLs ngayong Disyembre. Umaasa ang DOJ na malalagdaan ng Pangulong Marcos Jr. ang executive clemency para sa 1,500 PDLs. Ang Pangulo ng Bansa ay may kapangyarihang magkaloob ng kalayaan sa isang bilanggo. Noong nakaraang taon, 600 PDLs ang napagkalooban ng executive clemency ng Pangulong Marcos Jr. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat. Yan po si Gina Mape. News Report. News Report. Alas 7 na po ng umaga. Ang oras ay hatid ng GSIS, Government Service Insurance System. Abot kamay ang ginhawa sa tulong ng GSIS Multipurpose Loan Flex o MPL Flex. Pwede na makapag-loan ng hanggang 5 milyong piso. 6% lang ang interes at hanggang 15 years ang paying period. Kahit isang buwan ka pa lang sa serbisyo, pwede nang mag-apply. Gamitin lang ang GSIS Touch App para mag-apply. For more details,
Visit www.gsis.gov.ph. Maraming salamat, GSIS. Kami pa rin po yung mga tagapagbalita, Joel Malasakit, Man Gorospe. At Darlene Olanyo. At si iba pa mga naglalagab live sa totoong mga balita. Metro News. Metro Sa Metro News, nagpapatuloy po ang alok ng Malabon government na 5% discount sa mga negosyante sa lungsod na maagang magbabayad ng kanilang business tax. Ayon kay Mayor Ginny Sandoval, ang mga negosyanteng makakapagbayad ng buo o full payment ng kanilang business tax bago ang January 2024 ay mabibigyan po ng discount. Sinabi ng alkalde, nalayo ng inisyatibong ito na makatulong sa mga negosyante ng lungsod. Inikayat din ni Sandoval ang mga negosyante na makipag-ugnayan sa Business Permits and Licensing Office at City Treasury Department para sa kanilang mga katanungan. Metro News. Metro News. Nasa 15 electronic tricycle o e-trike ang hinatak ng Parañaque City LGU at MMDA sa ikinasan nilang anti-colorum operation sa bahagi ng Ross Boulevard sa Baclaran kahapon. Ayon sa pinuno ng Tricycle Regulatory Office ng Parañaque LGU na si Rodolfo Avila, ikinasang operasyon makaraan silang makatanggap ng mga reklamo hinggil sa mga paglabag ng mga e-trike. May mga e-trike kasi anya na pumapasada kahit walang rehistro at wala rin naman ng lisensya ang mga nagmamaneho nito. Inihayag ni Avila na lubhang mapanganib para sa mga pasahero ang pagsakay sa mga kolorum. Sinabi naman ng Task Force Parañaque na matagal na silang nagsasagawa ng operasyon sa lugar, ngunit bumabalik din sa dating gawi ang mga pasaway kapag umaalis na ang mga otoridad. Balitang Promdi. Balitang Promdi. Sa Balitang Promdi, 15 munisipalidad po sa Eastern Visayas walang sariling fire station. Abay, bakit? Narito ang balita mula kay Jonah Bakiran. Jonah. Nasa kabuuang 15 munisipalidad sa Eastern Visayas ang walang sariling fire station. Ayon kay Bureau of Fire and Protection Senior Superintendent Randy Mendaros, Assistant Regional Director, dahil sa kawalan ng fire station ng nasabing mga munisipalidad, ay nilalagay nito sa kapahamakan ng buhay at ari-arian ng kanilang mga residente. 12 sa nabanggit na lugar ay island municipalities at ito ang Maripipi sa Biliran Province, Almagro, Daram, Santo Niño, Tagalpuan, Talalora at Sumaraga sa Samar Province at Biri, Lapinig, Rosario, San Vicente at Victoria sa Northern Samar. Habang iba pang bayan na walang fire station at fire equipment ay ang Lorente, General MacArthur at Mercedes sa Eastern Samar. Paliwanag ni Mendaros, kaya't wala ring sariling fire station ng mga nabanggit na lugar ay dahil sa kawalan ng lote na dapat sana ay idodonate ng lokal na pamahalaan. Sa kabila nito, may mga LGUs naman na nais mag-donate ng lote ngunit nare-reject ito ng BFP dahil na rin sa hazard-prone area ang lote. Ako po si Jonah Bakiran ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyo, Jonah Bakiran. Balita sa labas ng bansa. Sa ating international news, dating US President Donald Trump hinarang na mapabilang sa balota sa Colorado dahil sa naging papel nito sa pag-atake sa US Capitol. Detalye po ihahatid ni Rosemay Miranda. Hindi maaaring lumabas ang pangalan ni dating United States President Donald Trump sa balota sa Colorado sa eleksyon sa pagkapangulo sa taong 2024 dahil sa naging papel nito sa pag-atake ng kanyang mga taga-suporta sa Kapitolyo ng Amerika noong ika-6 ng Enero taong 2021. Sa 4-3 ruling ng Korte Suprema ng Colorado nitong Martes, ika-19 ng Disyembre, nakasaad na si Trump ang kauna-unahang presidential candidate sa kasaysayan ng Amerika na itinuring na hindi karapat-dapat para sa White House sa ilalim ng isang bihirang ginamit na probisyon ng Konstitusyon ng Amerika na nagbabawal sa mga opisyal na nasangkot sa insureksyon o rebelyon na makakuha ng posisyon sa government office. Ang naturang ruling ay nalalapat lamang sa March 5 Republican primary ng Colorado, ngunit ang konklusyon nito ay maaaring makaapekto sa katayuan ni Trump sa estado para sa pangkalatang halalan sa ika-5 ng Nobyembre sa susunod na taon. Inihayag naman ni Trump na aapela siya kaugnay sa naturang ruling sa US Supreme Court, habang sinabi naman ng Korte ng Colorado na ipagpapaliban nito ang bisa na naturang desisyon hanggang sa ika-4 ng Enero sa susunod na taon upang payagan ang apela nito. Ako po si Rosemay Miranda ng DWWW 774 Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemay Miranda. Sports Alert! Sa Sports Alert naman tayo, Houston Rockets forward Dylan Brooks at coach Amy
Uduka. Pinagbumulta ng NBA dahil sa pakikipagtalo sa referee. Narito po ang sports balita mula kay Mika Fajardo. Mika. Pinatawan ng NBA si Houston Rockets forward Dillon Brooks ng $35,000 na multa habang pinagmumulta rin ng $25,000 ang coach ng kupunan na si Ime Udoka matapos nilang gumamit ng inappropriate language sa isang referee sa kanilang laro kontra Milwaukee Bucks nitong Lunes. Ito ay matapos silang magkaroon ng technical foul at may eject sa nalalabing 38 seconds ng laro na nagtapos sa score na 128-119 pabor sa Milwaukee. Nagpatuloy si Brooks sa argumento na ang box forward na si Chris Middleton ang dapat na nabigyan ng foul matapos ibigay ang isang free throw sa Milwaukee. Nakatanggap siya ng pangalawang technical foul para sa salitang ginamit niya sa opisyal na si Suyash Mehta. Nagalit din si Udoka sa pagtawag at nakipagtalo sa nangyari bago ma-eject sa laro. Nakuha si Brooks ng Houston sa isang trade deal noong Hulyo mula sa Memphis. May average stat siya na 14 points at 3.6 rebounds sa isang laro. Sa iba pang sports alert matapos magtamo ng mga injuries ng mga San Miguel Beerman players, tila nakahanap ng paraan si Beerman guard Chris Ross na pangunahan ng kupunan upang makapasok sa top 4 spot sa PBA Commissioner's Cup Elimination Phase at tanghalim bilang Player of the Week. Malaki ang naging role ng veteranong guard para sa mga laro ng franchise mula December 13 hanggang December 17 nang matalo nila ang dalawang legitimate title contender na Barangay Ginebra at TNT Tropang Giga. Sa pangunguna ni Ross sa San Miguel, nakuha nila ang kanilang back-to-back na tagumpay na nagbigay din kay Ross ng PBA Press Corps Pilipinas Life Player of the Week. Sa kabuuan, ang San Miguel Playmaker ay may average stats na 67% shooting mula sa field, kabilang ang mataas na 58% na beyond the arc shots. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Mika Fajardo, the pride of Tondo. Showbiz Balita. Para naman sa ating showbiz balita, alamin natin ang latest sa mundo ng mga marites. Ihatid po sa atin yan ng ating Beshi ng Bayan, Kianika Costa. Good morning! It's a blessed Thursday morning mga Beshi. Narito na ang mga latest, chika sa mundo ng mga marites. Mga Beshi, usap-usapan ngayon ang kapuso actor na si Rob Gomez matapos lumabas sa sariling social media account nito ang mga screenshots ng private conversation o pribadong usapan nila ng mga leading lady nito sa isang serye, ang mga actress beauty queen na sina Herlyn Budol at Bianca Manalo. Batay sa screenshot, nagkakausap sina Herlyn at Rob ng labas o walang kaugnayan sa kanilang pinagsamahang proyekto at may mga pagkakataon pang nagkikita ang dalawa at tila pahiwatig na may namamagitan sa mga ito. Sa palitan naman ng mensahe ni Rob at ni Bianca, batay rin sa screenshot, nagpadala ng mensahe ang actress beauty queen sa aktor na tila nais makipagkita nito rito. Kalakip ang pagtitiyak na wala ang isang taong tinutukoy nito dahil nasa Valenzuela umano. Hindi tiyak kung sino ang tinutukoy rito ni Bianca. Ngunit mababatid ang kasalukuyang karelasyon nito ay si Senator Sherwin Gatchalian na mula sa Valenzuela. Samantala sa isang ulat naman, hindi umano na-hack ang Instagram account ni Rob Gomez kaya na-post ang mga palitan ng mga pribadong mensahe nito kina Herlyn at Bianca. Ang katotohanan umano ay naagaw ang cellphone ng aktor at ang dating beauty queen at ang ina ng anak nito na si Shaila Rebortera ang inaakusahang nag-post ng mga mensahe. Nangyari umano ang pangaagaw ng cellphone ni Rob sa condominium building sa Pasig City na tinitirahan ni Shaila at ng anak nila noong Martes ng gabi, December 19, na lumikha pa ng gulo dahil may tumawag pa ng mga pulis at mabilis namang rumisponde, ngunit nabigo ang mga ito na palabasin si Shaila mula sa unit nito kaya hindi nabawi ni Rob ang kanyang cellphone. Samantala, kinundina at nagbantang papanagutin ni Jamela Santos, ang manager at matalik na kaibigan ng yumaong aktor na si Ronaldo Valdez, ang mga tao sa likod ng pagpapakalat ng nag-viral na sensitibong video ng mga huling sandali sa buhay ng veteran actor sa pagresponde ng mga otoridad sa bahay nito sa Quezon City nitong December 17. Sa kanyang social media account, inilabas si Jamela ang galit sa nagpakalat ng naturang video at humingi ng tulong sa kinaukulan upang matukoy ang katauhan ng nagpakalat nito. Kaugnay nito, kinumpirma kahapon ni PNP Acting Chief PIO Colonel Jean Fajardo na sinibak na sa pwesto ang dalawang unang pulis na rumisponde sa insidente at umano'y may responsibilidad sa pagkalat ng video. Nasa kustodiya na ng QCPD Holding Unit ang dalawang pulis habang isinasagawa ang investigasyon at maaaring maharap ang mga ito sa reklamong administratibo at kriminal dahil sa pagpapakalat ng video.
Nakikipag-ugnayan na rin umano ang QCPD sa PNP Anti-Cybercrime Group upang matukoy ang mga netizen na nagbahagi ng video sa social media. At yan, hatid ko sa inyo mga showbiz chika. Ako po yung showbiz reporter Kenny Acosta. Blessed Thursday morning, everyone! Sige, Maraming salamat, Kenny Sorry po, Acosta. habang kasing chumichika Nadadala si- kami sa chika ni Kenny eh. Chumichika rin kami. Yung issue kasi nung si Rob Gomez ko yun. Tsaka si Harleen at saka si Harleen Bianca. Harleen Budol. Budol. Tsaka si Bianca Manalo, alam ko, girlfriend ni Senator Sherwin, di ba? oo. Nako, Oo. problema yan. Hinihintay nga nila kung ano daw masasabi ni Senator Sherwin ng mga netizens. Professional yan. Tsaka statement yan. Hindi yan basta-basta Hindi magsasalita magsasalita. yan. Kaya yung matutulog din naman ng balita na yun. Yung nga lang, ang tanong doon kung Bakit? Sila pa Kayo ba ang kaya? ano? Bakit may mga ganito? after that, what will happen? Oo, correct. Diba? Ba't may mga ganyan? Diba? Parang, ano ba? Wala na ba tayong, sa sarili natin? Diba? Ha? Yun na nga diba? Parang ano yun? Hindi ko mag-gets. Ito na lang, gets natin. Tinaguri ang genius child sa China, mas piniling maging tambay. Narito po ang balitang kakaiba ni Doc Justin. Justin, Doc. Yes. Justin ako, Joel at Darlene. Yes. Sa lahat ng mga kanyusik natin. Opo. Araw ng Huwebes, December 21. Merry Christmas sa inyo. Tinagurian nga ito Joel na bata na ito sa China. Noong nagbuhos ng katalinuhan ng Diyos, ay tila nasalo niya lahat ang katalinuhan. Ito siya ay nagngangalang si Sang Xinyang. 5 taon pa lang ito si Sang nang enroll na ito ng kanyang mga magulang sa grade 1. At makalipas lamang ang 6 na buwan ay na-accelerate na siya sa grade 5. Sa edad naman na 10 ay nasa kolehiyo na siya. At pagtungtong nito ng 16 years old ay kumuha na ito ng doctorate. Ba, ilan? 16? Grabe, no? Kumuha na siya ng doctorate sa isang top Chinese university sa Beijing. Naging kontrobersyal si Sang na magdemand dito sa kanyang magulang. Nabilhan siya ng apartment na nagkakahalaga ng 2 million yuan o mahigit 15 million pesos. At kung hindi, ay hindi niya tatapusin. Aba, matinding bata ito. Nagkaroon pa ng Nakakot pa, no? Yun. Oo. Pinagbigyan ng... Sabi, pag hindi niya matapos, hindi siya bigyan ng kondo or apartment na 15 million pesos ang halaga, ay hindi niya tatapusin yung kanyang doctorate. Pinabigyan naman siya ng kanyang mga magulang at binilhan siya ng apartment taong 2019 na makumpleto ni Sang ang kanyang doctorate degree at naging isang lecturer nga siya, Darlene, sa university na sa North Central China. Pero makalipas ang 2 taon ay nag-resign si Sang sa kanyang trabaho. Katuwiran nito, nagbago na raw ang kanyang pananaw sa buhay at mas gusto na lamang niyang tumambay maghapon at magdamag. Kagaling na bata ito. Ayon kay Sang, na ngayon ay 28 anyos na, kontento na siya sa lagay niya ang kanyang buhay na malayo sa stress. Sinabi pa ni Sang na kasalanan din naman ng kanyang mga magulang kung bakit siya nagkaganon dahil pinilit siya ng kanyang mga magulang lang. Yan ang... Pinilit siyang gawin yung para bang yung pangarap, no, Doc Justin, ng kanyang mga magulang. Ipinilit sa kanya. So ito ang ating maganda na ito ngayon sa ating advice ganda. Advice ganda, oo. Ano ba? Alam mo, yan kasi talagang mahirap. Ang gusto ng magulang na hindi gusto ng anak na kurso. Oo. Ang iba gusto ng anak, hindi naman din kaya ng magulang kahit gustong ibigay. Kasi ang balita ko dyan, Doc Justin, yung tatay ni Sang, tama ba Sang ba yung pangalan?
Si Sang. Oh, si Sang. Parang genius din na may tuturing kasi matalino din yung tatay niya. Pero dahil nga sa hirap ng buhay, hindi niya na-pursue yung mga gusto niyang gawin nung bata pa siya. Kasi siguro ipinasa dun sa anak, no? Oo. Pero alam mo, yan ang mahirap kasi na darating yung panahong babalik sa'yo, magbaback to you ang lahat. At sasabihin sa'yo ng anak mo, hindi ko ito gusto eh. Oo, ikaw naman may gusto nito may eh. gusto nito. Pero sa mga anak na nakikinig ngayon, sa mga magulang na rin, hindi naman natin sinasabing huwag kayong kumbaga, sundin nyo ang isa't isa. Kasi baka nga ganito ang mangyari, Darlene, na tumating ang puntong magkaroon ng sasyan. Sa magulang, tanungin mo muna ang anak mo kung ano ang gusto niya. Oo, Di ba? totoo. Ano ba ang mong kurso? Tapos, tanungin mo siya, no? Ito mama ang gusto ko, maging doktor, maging abogado. Ang karamihan sasabihin ng magulang, ay wala tayong pera, anak, pang mayaman yan, di ba? Ganyan eh. Oo. Pero sa isang magulang na talagang gustong-gustong maibigay sa anak, sasabihin yan, sige, matalino ka naman anak, kaya natin yan. Gawa ng paraan. Hindi mo yung mag-scholarship tayo dyan. Oo. Gagawa kami ng paraan. Di ba? Totoo. Kasi later on, ang bata makikita niya sa umpisa. Sa umpisa pa lang makikita niya na talagang porsigido sila mama. Kasi mismo ang bata na makikita pagka umedad-edad na yan at along the way, makikita niya na ang hirap. Mismo ang bata nang magsasabi na, Mapa, mukhang mahirapan tayo dito. Sige, ganito na lang ang ano ko muna. Di ba? Kasi ang pangarap, makakapaghintay naman yan. Oo. Wala namang hanggat buhay tayo, hanggat may oras, pwede pang mag-aral. No? Mahirap kasi yung minamadali natin, yung kagaya ng ganyan, pipilitin mo anak mong mag-aral ng ganito, mabuti. Hindi naman pala yun ang gusto nito, magiging tambay lang din. Oo. No? Hindi naman pala siya masaya. Yung iba kasi, parang, yung yung prestige. Yung Prestige. sa magulang na maipakita sa kamag-anak, sa mga kaibigan na, ang anak ko, Oo, yan? ganito na. Mataas ang grades. Dapat, kaya ang dapat mataas lagi yung grades mo. Oo. Ako, hindi kami ganun mag-asawa. Nakaka-stress yun sa Kahit, bata. honest to goodness to, ang asawa ko po, mga kaibigan, pinagmamalaki ko yan. Cum laude ho yan. Accounting yan. BS Accountancy, cum laude ho yung asawa ko. Ako? La. Hindi namin pinipressure even nung elementary, high school. Hindi namin sila pinipressure. Enjoy yourself. Correct. Pag bumabagsak sila, then part of it, then you study. Yes. Then what happened with, ito, real talk ako eh. Yung anak naming bunso, di ba? We hindi namin na bigla na lang na, Dean's List? Oo, di ba? Diba? Mas maganda yung ganon. Gusto pala niya yung course niya. Correct. Gusto niya kasi yung course niya. Kaya pag nag-aaral siya, alam mo yung pag-aaral, hindi mo pwedeng i-pressure eh. Totoo. Kung may time na yung gusto niya go ahead. May time naman na mag-aaral yan eh. Oo, totoo Diba? yan. Ang sa amin, suporta mo. Bilang magulang, suportahan mo. Kasi minsan napipressure ang bata sa atin din mismo. Ayaw natin matulad sa ganito, sa ganyan. Pero in reality, dapat tayo magulang, supportan natin sila na huwag mo masyadong dibdibin. Iba ng kabataan ngayon eh. Huwag mo masyadong dibdibin. Kung bumaba yung grades mo, that's okay. It's part of life ng isang estudyante. Then ano yung pwede mong gawin in return? Di balikan mo, mag-aral ka ulit. Diba? Dapat supportive tayo sa mga anak natin. Okay? I agree. Kasi kung ipipilit din natin yung kurso sa isang bata na hindi naman niya gusto, walang mangyayari. Halimbawa, ikaw, pangarap mo maging doktor. O sa anak mo, ipapasa mo, pipilitin mo siyang maging doktor. Diba? Nanay Cecilia Nuestro, wag mo muna kayong tumawag, Nay. Mananawagan po ako kay Nanay Cecilia Nuestro. Nanay Cecilia Nuestro, wag mo muna kayong tatawag. Naka-duty po ako.
Sulitin natin. Yung nga yun yung sinasabi natin. Di ba? Dapat tinatanong natin ng bata, ano bang gusto mo paglaki mo? Gusto ko maging piloto. Correct. Ngayon, kung hindi kaya, Doc Justin, dahil mahirap ang buhay natin, di gawa tayo ng paraan na makakuha ng scholarship. Kung wala talaga, then we have to talk to the children or to the child. Sa anak natin, anak, hindi natin kaya pa yung kurso eh. Ngayon, kung gusto mo, ito muna yung aralin mo, and then pag natapos ka rito, magtrabaho ka, din kumuha ka sa kursong gusto mo. Amen? Amen. Pwede, di ba? May Dapat mga- ganun. May mga scholarship grant naman. Yeah. Pwedeng Yes. Ganun nga yun dapat. Tulad nung isa, sabi, hindi, gusto ko maging seaman eh. Okay, mag-aral ka. Pero ang tanong, what if hindi kaya ng budget natin? Kasi malaki rin ang gastusin dyan, di ba? Ang ano natin, yung bata, kung kaya niyang, kasi minsan may mga anak tayo na marunong sila eh. Lalo na yung mga mahihirap, they have to work, working student. Diba? Parang ganon. Na talagang tinutustusan nila yung sarili nila. Yung bang ano sila, yung... Porsigido. At saka ano sila, alam nila yung... What if naman gusto ng anak ang particular na kurso pero hindi naman niya kaya academically. Alam mo, depende pa rin sa bata yan. Kasi gagawa't gagawa ng paraan ang bata na para ipilit niya yung sarili niyang maabot Kasi niya. pangarap niya yun Pangarap niya yun eh. Oo. Di ba pag pangarap mo, alam mo pangarap mong makakain ng masarap na ano, di ba gagawa ka ng paraan? Ganun Correct. yun eh. May mga kaklase nga ako, ito ma-share ko lang partner Noong elementary at high school ako, di ba syempre may mga section tayo. May mga schoolmate ako na parang dati mga nasa lower section. Kita mo ngayon, mga engineer na. Di ba? Di ba? Walang imposible kapag pangarap mo talaga. Ang tanong ko sa iyo, Darlene, pangarap mo ba talagang makapasok sa industriya natin? Actually, ang gusto ko lang nasa likod ng Nasa likod yung mga production. ng bahay nyo. Hindi ko naman gusto talaga na... Pero look at you. Yes, Di ba oo. talagang, imagine mo, you're from Antipolo, papasok ka sa PUP. Oo. Ilang oras ang biyahe mo? Naku, 2 hours, partner. Everyday yun. Back and forth. Isama mo pa yung pila sa terminal ng Back and forth. jeep. Back and forth, di ba? Pero kita mo naman, diba? cum laude ka, magna cum laude. Ay, suma ba? Suma Hindi, ka? magno. Si Albert. Ano yung sabi ni, ano yung nakasulat? Ito, pakibaba. Laging bagsak. Sample, gusto maging engineer, kaso mahina sa math. Time to let go na ba? Doc Justin, ang iyong sagot. Halimbawa, mahina yung bata Pangarap sa math. ng bata maging Pangarap ng engineer. bata maging engineer. Pero mahina talaga sa math eh. Ang tanong niya ngayon, time to let go na ba? Kasi Change course. Si Doc Justin dating professor yan eh. Sa university. Okay. Alam mo, sa totoo lang, tapatin na kita. O sige. Mathematics talagang mathematical ability sa engineering ay talagang napakalaking edge niyan. Pero natututunan naman along the way. So it's not yet time to let go of your dream. Pero bakit ganun, Doc Justin? Nung accounting major din ako, sa math talaga, ayoko. Bagsak talaga ako. Bagsak talaga ako. Puro palako-lako dun eh. Mabuti na lang yung professor, kaibigan ko. Kaya, kahit pa paano sabi ko, tas mo naman 1 point lang. Sumampa lang doon sa passing, no? Sa passing. 76. Pero ang opinion ko naman dyan, siguro hintayin natin na yung bata mismo, yung mag-give up. Oo, yung ayaw na niya talaga. Kesa yung magulang yung, lagi ka naman bagsak eh. Shift ka na lang. Doc Jassy na mahirap dyan, Dailin, tsaka Jackie. Sasabihin ng anak mo, anong gusto mong kurso? Mobile Legend po. Saka Call of Ang Duty. mga bata ngayon, partner, pag tinanong mo, anong gusto mo maging paglaki? Vlogger. Wow, Mga ganun na. vlogger. Di ba May tayo? course na ba? Di ba tayo parang dati? Doktor, doktor. pulis. Sila iba na ngayon, Sama na vlogger sa na. pangarap nila maging vlogger. Sana magkaroon ng subject, magkaroon ng kurso. Pero mostly dyan sa ano yan, sa Multimedia. Multimedia, mga digital something. Digital. Sa Lyceum, Manila, na catering sa Mobile Legend. Ay, meron na May pala. courses sila. How to play Mobile Legend, gano'n? First ever na course about mobile. Kasi ano na din naman, di ba? May mga competition na din regarding Mobile Legend eh. E-sports, Pero- yan, yung tinatawag na e-sports. Pero Doc, Joel at Darlene, may iba nga dyan, hindi naman nag-aral ng multimedia arts, pero isang post lang, nag-trending, kasi Oo. sobrang dami na ng views. wag ganon. Correct.
ito ang katotohanan, no? Hindi naman natin sinasabing mga nakapag-aral at hindi umaasenso, no? May mga umaasenso pag nakapag-aral ka, may opportunities na marami. Pero hindi rin naman lahat talaga ng sabi mong hindi nakapag-aral, wala nang asenso. Naku, hindi. Karamihan sa mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral na may diskarte, tiwala sa sarili, at sipag at tiyaga, umusbong sa buhay. Totoo yun. Kaya huwag nating mamatahin yung mga hindi nakapagtapos. At yung feeling kasi ng iba, pagka-graduate ka, pagkausap mo hindi tapos, high school graduate, parang ang tingin mo sa sarili mo, lalamuhin mo yung kausap mo. Lalo na, no? Yung, Naki-intimidate ka, no? Di ba yung parang tulad lang natin, simpleng ordinaryong tao, tapos kausap mo, naka-Amerikana. Coat and tie. Di ba? Oo. Na naka-coat and tie or naka-formal kasi pumapasok sa corporate world. Diba? Parang sabi ko, ang yaman-yaman gano'n. Ang ganda ng formal nila. May nabasa nga ako dun eh. Nagtatrabaho sa corporate world. Tapos parang minamata-mata niya yung fishball vendor. Without knowing na yung fishball vendor, mas malaki pa yung kinikita sa kanya kaysa sa arawan niyang kita. Kasi negosyo yun. ngayon. Di ba? Kita mo yung sa Makati, hindi ko naman minamata ha, pero kita nyo ho mga kaibigan, ang gastusin ng mga nasa corporate world. Di ba? Nakaporma, talaga from mula taas hanggang baba, di ba, ang gamit, pero kumakain po doon sa yung sa gilid-gilid. Kasi hindi naaakma yung porma sa sweldo. Yun ang totoo. Correct. Alam nyo ba si Jackie Mistrado, gaganyang lalakad-lakad lang yan dito sa may sa may Green Hills. Pero ang sa sweldo. totoo lang, ang sweldo niyan, grabe. mga pinagkakakitaan po yan. Pero tinan mo, Doc Justin, Darlene, hindi halata na magnanakaw, tama? Totoo yan. Ng mga hold-upper. Iwas ka sa hold-upper. Kasi nasa damit din, nasa pagsusuot din yan. Hindi takaw mata. Kung gusto mong ma-hold up ka at manakawan ka, ilabas mo lahat. Ang burlolo ka na kumikinang. Ganun lang yun. Di ba, Doc Justin? Yan. So ano ang pinakahuling tip natin for today? Kasi yung commercial natin masyado na mahaba. Actually, yung ating dahil talagang hindi na mapipigilan dahil tuloy na ang Pasko. Alam niyo ba, Joel, Darlene, na ang jingle bells na kanta na kinakanta natin ngayon, yung jingle bells, actually hindi siya talaga related sa Christmas song. No? Or hindi siya Christmas song. Kumbaga, noon, yan ang yang kanta na yan ay sinulat noong 1850 ni James Lord Pierpont at Simpson Tavern sa Medford, Massachusetts. Yan ay pinablish yung kanta na yan under the title The One Horse Open Sleigh. Darlene, The One Horse Open Sleigh. It has been claimed that it was originally written to be sung by a Sunday school choir for Thanksgiving or as a drinking song. Tingnan mo, kantahin mo, walang dyan sa club. Although yung kanyang mood na medyo nasa winter wonderland siya, no? Pero yung jingle bells dyan, Jingle bells. Paano ba? Jingle bells. May meron kasi iba yung verse. Jingle bells. Iba man yun, Joel. Alin ba yun? Hindi kasi yung sa akin parang meron ako na jingle bells. Di ba yun yung title? It's yun. Christmas time in the city. Iba naman ata Mali ata yun? Ano ba yung sinasabi mong Mali ba jingle yun? bells? Ano ba yun? Jingle bells. Di ba meron yung ganon? Jingle bells. Tama ba ako? Jingle bells, jingle. Ano nga yun? Ano yung verse? Ano ba yung trivia mo, Doc Justin? Ay, mali! Sorry, hindi pala jingle bells yun. Silver bells Silver pala yun. bells! Kaya nalito ako. Jingle bells, it's Christmas. Pero yung sa'yo, Doc Justin, ano bang tono niyan? Hindi ko rin alam. Actually, nalito na ako. Paano? Meron ako kasi jingle bells, Ima bells. Iba pala yun. Pero yan yung tono, Darlene. Jingle bells. Yan na, yan. Tanungin mo si alam na alam ni Brian yan. Jingle bells, Isabel. Jingle bells, jingle all the way.
Ra la 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 la. Iba na. Trending na yan. Anyway mga kaibigan, malapit na ang Pasko. Alam niyo, naway ang Pasko ay maging tanda sa atin ng pagmamahalan at pagpapasalamat sa dakilang Diyos sa lahat ng mga biyaya na naibibigay niya sa atin. Patrick Lasanas, hindi pa ako nakapag-record. Isisig ko sa iyo mamaya ang aking pagbati ng Merry Christmas and Happy New Year sa ating mga ka-music nationwide and worldwide. Maraming salamat, Doc Justin. Merry Christmas. Merry Christmas. Ay, mamaya pag-usapan natin ha, yung ulam na sinigang na paborito natin. Uyo. Alam nyo ba na pang 97 sa listahan ng Taste Atlas ng 100 Best Dishes in the World? Apat sa uli. At least kasama. Sige. Oo. At yan po ang kabuuan ng ating balitan ngayong araw na ito ng Webes, mula Saturday, Thursday, December 21, 2023. Kami ho ang inyong mga naging tagapagbalita. Darlene Olanyo. Ako naman, Joel Malasakit Man Gorospe. At ito po ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Eto na partner, hindi na talaga papapigil. 4 na araw na lang po at Pasko na! Naitay, Merry Christmas!